Praise God. Hallelujah. Jesus is here. Saan man dalawa o tatlo ang nagkatipon, sa kanyang pangalan, siya'y nasa ating kalagitnaan. So, purihin ang Diyos muli sa gabing ito at tayo po ay patuloy, amen, humahatak sa lakas ng Diyos. Dahil wala tayong sariling lakas, we have no power, authority of our own. Amen. Everything comes from the Lord. Jesus said, "For without me, you can do nothing." Kaya sa gabing ito, tayo ay muling magpapatuloy sa ating pag-aaral ng kanyang salita. Amen. At we greet everyone watching online. God bless you. Of course, ang ating birthday celebrant, Sister Sarah. Amen. God bless you once again. Amen. At sa mga bisita natin, kung meron man, ay malaya po tayong, amen, magkasama-sama sa paglilingkod at pakikinig ng kanyang salita, because we know that faith cometh by hearing and hearing by the word of God. The Bible said, amen, sabi ng Biblia, let us go on unto perfection. Kaya sa gabing ito, yan po ang ating paksa, how to achieve perfection. Not on our own, not on the basis of our own works, but I believe God will provide, amen, the things that are needed for the bride to be perfected. Because He's coming for a bride that's without spot, without wrinkle. So kaya gagawa siya ng paraan para ma-achieve natin ito. Do you believe that? Amen. So tayo po manatiling nakatayo as we read our scripture for tonight. Amen. We have two readings from Matthew 5:48. Sabi po rito ng Panginoong Jesus, "Be ye therefore perfect." Siya mismo nagsabi, "Even as your Father which is in heaven is perfect." 2 Chronicles 16:9. "For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to shew Himself strong in behalf of them whose heart is perfect toward Him." So ang Panginoon daw, ang kanyang mata ay, amen, nakatingin sa buong mundo, paikot-ikot, upang maging malakas siya sa kanila na ang puso ay sakdal tungo sa ating Panginoon. Amen. So, purihin ang Panginoon, mga kapatid. I believe that God has brought us here once again. Di tayo nagsasawa na magpatuloy sa paglilingkod dahil ang Diyos ay hindi rin nagsawa sa atin. Amen. His mercy, the mercy of the Lord endureth forever for His elect. Kaya magpatuloy tayo dahil yan ang hinahanap ng Diyos. Siya na magtiis hanggang wakas. Siya ang tunay na ligtas. The Bible said so. Amen. So here back to our subject, ang Panginoon mismo ang nag-admonish sa atin. Nasabi niya, "Be ye therefore perfect." Maging sakdal kayo sa paningin ng Diyos, gaya kung paano ang ating Ama ay sakdal. So the question now is, how can you achieve perfection if you were born a sinner? The Bible said that all of us have sinned. For all have sinned and come short of the glory of God. So lahat. Walang sino mang matuwid. The Bible said. Amen. So how can we think of being perfect if we were born in sin? Yung kapanganakan pa lang natin, disqualified na tayo. Amen. But the Bible said in 24, the next verse, "But being justified freely by His grace." The word justified, as though you never sinned in the first place. Sabi ng propeta. Justified means more than forgiven. See, being justified freely. Libre itong binigay ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya, by His grace, through the redemption that is where? That is in Christ Jesus. Yun naman pala, mga kapatid, kailangan na kay Kristo Jesus tayo. Why? Because Jesus is the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except by Him. Kaya sabi dito, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood. So ang salitang propitiation, meaning to say, pampalubag loob, amen, sa ating mga kasalanan, si Jesus na ang namatay, siya na ang pinarusahan para sa atin. Amen. Sabi ng Bible, "For the wages of sin is death." Yes, but, salamat sa Panginoon. But the gift of God, ang regalo ng Diyos, ay buhay na walang hanggan. Eternal life through Jesus Christ, our Lord. Hindi pwedeng mawala sa eksena ang Panginoon.
You need Jesus Christ in your life. You need to be under the blood. Because, amen, when you're under the blood, amen, sabi nga ng death angel, I will pass over you. Amen. See, so, ang Panginoon, ang siyang nagbayad. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, for He, God, made Him to be sin for us. Amen. Siya ay ginawang kasalanan. Hindi lang makasalanan, kundi kasalanan mismo. For us who knew no sin. Kahit wala siyang alam o ginawang kasalanan, pinaging makasalanan siya that we might be made the righteousness of God in Him. Upang ang katuwiran, amen, natin ay mapunta doon sa ating Panginoon. Amen. Doon tayo huhugot ng ating kapatawaran, ng ating paglilinis sa atin, sanctification, justification. See? So, through our Lord Jesus Christ. Kaya ang tanong ng prophet, sabi niya rito, Jesus said, sa minsaheng first seal, be ye therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect. Sabi ng prophet, how could we even start the thought of being perfect? See? But Jesus required it. And if Jesus required it, He has got to make a way for it. Siya rin ang gagawa. And He has. Ginawa niya. How? His own blood. Sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Pwede ba nating palakpakan si Lord sa gabing ito? Glory to God. He deserves all the praises and the honor. Amen. Because through His blood, the blood of God Himself. Amen. For without the shedding of blood, there is no remission of sin. Malinaw mga kapatid, that without Jesus Christ, you can never achieve perfection. Amen. Nothing in this world, makamtan mo man ang buong yaman, if you, sabi ng Bible, what shall it profit a man even if he gains the whole world, but lose his own soul? So mga kapatid, wala sa pinag-aralan, wala sa kakayahan, ang ating kaligtasan, ang ating kasakdalan na kay Lord Jesus Christ lamang mga kapatid. Kaya tayo ay magpatuloy. Tayo ay magsilbi, maglingkod sa Kanya nang walang pag-iimbot, nang walang reservation, sapagkat He deserves it, mga kapatid. He died for us. Ano pang sabi ng Bible? Isaiah 1:18. Etong sabi ng Panginoon through the mouth of Isaiah, come now, lumapit na kayo, and let us reason together. Amen. Ating pag-usapan ng bagay nito, sabi ng Panginoon, said the Lord, though your sin be as scarlet, kasing pula man ang iyong kasalanan, they shall be white as snow. Praise the Lord. Though they be red like crimson, they shall be as wool, kasing puti. Amen. Ng balahibo ng tupa. Praise the Lord. Amen. Romans 4:7 and 8. Blessed are they whose iniquities are forgiven. Mapala daw yung mga tao na pinatawad sa kanilang mga kalikuan. And whose sins are covered. Pinagpalang tao na tinakpan ang kanilang mga kasalanan. Sino nagtakip? Si Jesus. Yung kanyang dugo ang naging pantakip. Amen. Pangtunaw, panglusaw ng ating kasalanan. Amen. Ito pa sabi, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. May mga tao pala na hindi nasisingilin ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Sino yon? The bride of Jesus Christ. The elected seed. The predestinated ones. Amen. Praise God. Hindi ka nasisingilin sa kasalanan mo. Therefore, amen, you are a candidate for perfection. Amen. Sabi nga ng Bible, He has thrown your sins in the sea of God's forgetfulness. Amen. You're not just forgiven, you're justified as though you never sinned in the first place. Amen. Tuloy natin mga kapatid. May gagawin din tayo. Ano ang sabi sa 1 John 1:8-10? If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. First and foremost, you have to recognize that you're a sinner. You have to humble before God. Know that you have no hope. Wala kang pag-asa sa mundong ito. Amen. Akuin mo na ikaw ay walang silbi, walang kwenta dahil kay makasalanan. At pangalawa, magsisi ka. Sabi rito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us
our sin. So, mayroong if. Pag sinabing if, it's a conditional word. Amen. Kailangan sundin mo yan. Dahil kung hindi ka magsisisi, walang epekto sa'yo ang biyaya ng Diyos. Amen. A pardon is not a pardon unless it is received. Sabi ng prophet. So, if we confess our sins, He is faithful and just. Siya'y makatarungan at siya'y, amen, tapat to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Siyang gagawa, mga kapatid. Siyang maglilinis, hindi ikaw. Amen. Hindi nakabase sa kakayahan mo. Kaya nga, for by grace we are saved, not by works. It is a gift of God. At walang sino mang pwedeng ipagmalaki o magmalaki. And sabi pa rito, if we say that we have not sinned, we make Him a liar and His word is not in us. Kaya nga laging binabanggit ng prophet ang Acts 2:38. Amen. Ano ang Acts 2:38? Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sin. Unang-una, kailangan matanggal ang kasalanan mo, and then you shall receive the gift of the Holy Ghost. Amen. Ikaw ay magiging tahanan ng Diyos, templo ng banal na Espiritu Santo. Sino ba tayo para panahanan ng Diyos? Amen. But because, amen, you have, amen, humbled yourself at inako mo na makasalanan ka, inako mo na wala kang magagawa kung walang Panginoon, then God, amen, is willing to lead you. Amen. Dahil sinuko mo ang sarili mo, you have surrendered your life to Him. So, amen, we are prisoners of Jesus Christ, sabi ni Paul, mga kapatid. So, ano pa? The blood of Jesus will perfect us as we do God's will. So, habang sumusunod tayo, naglilingkod tayo, sabi ng Biblia, now the God of peace that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the blood of the everlasting covenant, make you perfect. Ayan yung word, mga kapatid. He will make you perfect in every good work to do His will. Para makasunod ka sa Panginoon, gagabayan ka niya at dadalhin ka niya sa kasakdalan. Working where? In you. That which is well-pleasing in His sight, gagawin niya sa buhay mo yung nakakalugod para sa Kanya through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Hallelujah. Lahat ng yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi sa kaluwalhatian ng tao. Amen. Not to promote ourselves, amen, but to promote Jesus Christ, to whom glory be forever and ever. Amen. So, yan po mga kapatid, ang layunin ng Panginoon. Habang sinasakdal niya tayo, nag-glorify siya sa ating buhay. Amen. Praise God. Ano pa? Namatay ang Panginoon in exchange for our sin. Amen. I think nabasa na natin to kanina. In Isaiah 53, He was wounded for our transgression. Madalas natin itong napapakinggan. But napakahalaga na makilala mo na si Jesus ay namatay para sa iyo. Amen. It's a personal, amen, relationship with Jesus. Amen. Huwag mo isipin na namatay ang Panginoon para sa iba, para sa iyo. Sabi ng prophet, ilagay mo yung pangalan mo dyan. He was wounded for Yumir's transgression. He was bruised for prince's iniquities. Amen. The chastisement of truth's peace was upon Him. And with His stripes, we, lahat tayo, ay pinagaling na. We are healed. Hallelujah. Amen. Kaya through Him and by Him, amen, nasa Kanya ang lahat, mga kapatid. So, Jesus will come back for a church that's without spot or wrinkle. Sinabi na niya yan at gagawin niya yan. Mababasa sa Efeso 5:5-26-27. That He might sanctify, the word sanctify, to cleanse and set aside for service. And cleanse it with the washing of water by the word. Sa pamamagitan ng tubig ng salita, amen, huhugasan niya tayo. Praise God. That He might present it to Himself. Siya rin maghuhugas para ihandog niya kayo sa Kanyang sarili. He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle. Walang bahid dungis, walang kulubot, or any such thing, but that it should be holy and without blemish.
So aabot tayo mga kapatid sa ganung kalalagayan. Kaya tayo pinapadalhan ng trials. Kaya tayo pinapadalhan ng mga, amen, mga pagsubok, mga persecution para, amen, siya na lang ang palaging nilalapitan natin. Amen. Siya na lang ang laging inaasahan natin. Amen. Dahil kung wala tayong problema, easy lang tayo madalas, di ba? Pagka nagka-problema tayo, amen, wala tayong malapitan, luluhod ka na, iiyak mo na sa Panginoon. Amen. At doon na gagawa ang Panginoon. Dahil in-acknowledge mo ang presence niya sa buhay mo. Yan ang gusto niya eh. Amen. So, gusto niya palagi na tayo lumalapit sa Kanya. Kaya huwag tayo makakalimot sa hirap at ginhawa. Amen. Sa blessing o sa pagsubok, lagi tayong manalangin. Pray without ceasing, sabi ng Bible, mga kapatid. Amen. So, tuloy natin. Sa 2 Timothy 3:16, malinaw dito na ipe-perfect niya tayo sa pamamagitan ng Kanyang banal na salita. Amen. Sabi rito, all scripture, lahat ng kasulatan ay binigay sa pamamagitan ng inspiration ng Diyos and is profitable for doctrine, kapakipakinabang sa pagtuturo, for reproof, pagsansala, for correction sa pagtutuwid, and for instruction in righteousness, that the man of God may be what? Perfect. Ayun palang dulo niyan. Bakit tayo nag-aaral ng Biblia? Bakit tayo dumadalo sa church? Para tayo ma-perfect. And thoroughly furnished unto all good works. Na kinasihan tayo, amen, ng lahat ng mabubuting gawa. Amen. So yan pala mga kapatid, ang layunin ng Scripture na tayo ay ituwid, tayo ay palakasin, instruction, sa katuwiran, at upang tayo makarating sa kasakdalan, mga kapatid. Amen. So ito ang sabi ng isang tao, dinescribe niya ang Bible, napakaganda ng description niya dito, mga kapatid. Basahin natin. Sabi niya rito, the Bible contains the mind of God. Nandito ang kaisipan ng Diyos. If you want to know the program, the plan of God, nandito. The mind of Christ. Let the mind of Christ be in you. The state of man, ang kalalagayan ng tao. Dalawa lang naman, whether you go to heaven or you go to hell. Di ba? A blessing and a curse. If you obey the word of God, amen, you will be saved. If you reject the word of God, you shall be condemned. Nandito rin ang way of salvation. Ano pa ang sabi niya? It contains light to direct you. Nandito yung liwanag, di ba? As we walk in the light, sabi ng Bible, as He is in the light, we have fellowship one with another. Food, spiritual food to support you. Amen. Jesus said, I am the bread of life. And comfort to cheer you. Ayan. Pag ikaw'y nalulungkot, magbasa ka ng Biblia. Amen. At magkakaroon ka ng pag-asa. Magkakaroon ka ng kagalakan, mga kapatid. Amen. Dahil nandito ang pag-asa ng ating kaluwalhatian. It's the traveler's map. See, paano ka makakarating sa paruroonan mo kung wala kang mapa? Amen. This is our map. Back to heaven. The pilgrim staff, ano ba yung staff? Tungkod, kagaya kay Moses. Ito raw ang tungkod ng isang tao na naglalakbay. The pilot's compass. Yung piloto, pag walang compass, hindi niya alam kung saan ang north, saan ang south, ang east, ang west, maliligaw siya. Di ba? The soldier's sword. Sabi ng Biblia, the word is like a two-edged sword. Amen. Cutting asunder between the soul and the spirit. See, tabak ito mga kapatid, na dalawang talim. And the Christian character. Dito mo sasalaminin ang sarili mo. Amen. If you want to know who you are, look at the mirror of the Bible. Ano pa? Christ is its subject. Ang Kristo, ang pangunahing paksa o tema ng Biblia. From the Old Testament to the New Testament, it speaks about Christ. Our good, its design. So, ang plano ng Diyos, mapabuti tayo. Ayaw ng Diyos na tayo mapariwara. Gusto niya tayo ay maging successful. Di ba sabi niya kay Joshua? You shall have good success and you will prosper. And the glory of God, its end. So, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang dulo. Ang pinaka-layunin nito ay maluwalhati ang ating Panginoon. It should fill the memory. Amen. Memory verse. Kailangan, meron tayo niyan.
Rule the heart. Pangunahan ng ating puso. Hindi yung nag-rule sa atin, yung emosyon. Amen. Kundi yung Biblia ang mag-rule sa atin. Amen. And guide the feet upang tayo'y gabayan. Amen. Sabi nga ng Bible, it is a lamp, amen, unto our path. It is a light unto our feet. Amen. Read it to be wise. Believe it to be safe. And practice it to be holy. Ang ganda, di ba? Napakaka-describe. Mababasa nyo yan sa mga books ng Gideon. Gideon International, they give out Bibles. Nandiyan yan sa unang-una, description ng Biblia. Okay, now, ito yung sinabi sa Joshua, mga kapatid. If you want to be truly successful, amen, success is dependent in obeying God's word. This book of the law, Joshua 1:8, shall not depart out of thy mouth. Amen. So, sa salita raw, ang ating mga bibig ay palaging bibigkasin ang word of God. Thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe, para masunod mo, to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt make or have good success. So ang success, wala sa talino mo yan, wala sa diskarte mo yan, nandito yan sa biyaya ng Panginoon. Amen. Wala sa tao yan, mga kapatid. Wala sa galing. Amen. Dahil pag hindi mo ang Panginoon inasahan, amen, war without me, you can do nothing. Sabi ni Jesus. Kaya bilang mga Kristiyano, mga kapatid, amen, ito ang una sa atin. Amen. The Word of God is our absolute. Amen. Kaya yan po lagi nating kukonsultahin sa ating mga desisyon, sa ating mga lakad. Amen. Always consult the Bible in everything that we do or say. Now, binigay din ang fivefold ministry for the perfecting, di po ba? Of the saints. Mababasa natin yan sa Efeso 4:11-13. And He gave some apostles. What are apostles? Missionary. Some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. So 5 po yan. For the perfecting of the saints. Yan ang trabaho nila. Para sakdalin ang mga banal ng Panginoon. So kung wala kang pastor, sabi ng prophet, you must have a church home. Hindi ka pwedeng palutang-lutang lang, floating around sa iba-ibang mga churches. Kailangan mamili ka kung saan ka talaga naka-church, saan ka tinalaga ng Panginoon, doon ka, sumuporta ka, sabi ng prophet. See, support your church, amen, with your tithes, with your offering, with your presence. Amen? For the work of the ministry, for the edifying, sa pagpapatatag, pagpapalakas. The word edify means encourage, strengthen, till we all come in the unity of the faith. Para tayo makaabot sa pagkakaisa, hindi sa pagkabahabahagi, pagkakaisa sa pananampalataya. And of the knowledge of the Son of God, sa karunungan o kaalaman patungkol sa anak ng Diyos, unto a perfect man. Nabanggit na naman yung word na perfect. Amen. Yun ang dulo ng fivefold ministry para madala tayo sa kasakdalan, mga kapatid. Para pagdating ni Lord, handa tayo. Amen. Walang kulubot, walang bahidungis. Unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Patungo doon sa sukat ng, amen, ng antas ng isang, amen, kasakdalan o fullness, kapuspusan ni Kristo. Amen po ba, mga kapatid? So, madadaanan natin itong stature of a perfect man, mga kapatid, dahil I believe, napakahalaga nito para sa ating kasakdalan. Binigay ito sa atin ng Panginoon para makaabot tayo sa divine nature. Ano ba yung divine nature? Yung karakter ng Diyos. Sabi sa 2 Peter 1:4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. Nasaan yun? Nandito. That by this ye might be partakers of the divine nature. Amen. Maging Christ-like tayo. Yung ugali ni Kristo, yung kalikasan niya ay mapunta sa iyo. Amen. Yun ang gusto ng Panginoon. Having escaped the corruption that is in the world through lust, upang matakasan natin ang kabulukang nasa sanlibutan sa pamamagitan ng mga pita nito. Amen. So sabi dito sa
sa verse 5 to 7. 8 po ito na kailangan natin para ma-perfect tayo. Amen. In our own self. Amen. So, kailangan tayong umabot sa kasakdalan. Anong sabi dito? Add to your faith. Una, faith. What? Virtue. Add to your virtue. Amen. Knowledge. Add to your knowledge. Temperance. Add to your temperance. Patience. Add to your patience. Godliness. And then add to godliness brotherly kindness. And then add to brotherly kindness love or charity. So yan mga kapatid, ang baitang o dapat nating, amen, maabot ang rurok o ang tagumpay, amen, ang kasakdalan kay Kristo mula sa faith hanggang sa love. Kaya isa-isahin natin ito mga kapatid. Ano ba ang faith? Faith is the foundation of Christianity. Amen. Kaya pag meron ka nito, sabi dito sa verse 8, ikaw ay nananagana. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Ayun pala mga kapatid. Kapag nasa iyo lahat yan, amen, mamaya i-check natin kung meron tayo ng bawat isa niyan. Amen? So, unahin natin ang faith. Add to your faith. What is faith? It's the foundation of Christianity. Pag ang building walang pundasyon, magigiba. Di po ba? So, faith, I believe, is, amen, is the one that will save us. For by grace are ye saved through faith. So salvation is through faith. It's by grace, but you need to have faith. For without faith, it is impossible to please God. Di ba? At ang faith na yan, hindi galing sa'yo. It's not of yourself. It is the gift of God. Regalo ng Diyos sa'yo ang pananampalatayang meron ka ngayon. Kaya love na love mo si Lord kasi siyang nagbigay sa'yo ng ganyang desire, ng ganyang motive. Di ba? Kasi mahirap maglingkod sa Panginoon. Lalo na sa panahon ngayon, di ba? Nang lalamig ang buong mundo. Pero dahil may gift ka ni Lord, kaya mong sumunod, kaya mong maglingkod, kaya mong magpakahirap para sa Kanya. It's a gift of God. Hallelujah. It's not of yourself. Amen. Not of works, lest any man should boast. So wala tayong ginawa, mga kapatid. Gawa ito ng Diyos sa atin. Sabi nga ni prophet, you have no faith. Amen. Sabi ni Paul, I live by the faith of the Son of God. Of. Hindi by the Son of God. I live by the faith of. Not faith in, faith of the Son of God. Yung faith ni Jesus nilagay sa iyo. Just like, kung anong sinasabi niya, gano'n na rin ikaw. Sabi niya, if you speak to this mountain, be moved, it shall be moved. All things are possible to them that believe, that have faith. Amen. So, kailangan natin ng faith kasi requirement ito. Without faith, it is impossible to please Him. Amen. He that cometh to God must believe. Believing is faith. That He is, and He is a rewarder of them that diligently seek Him. If you seek the Lord, amen, God will grant it to you. Faith is the substance. So, substance pala yan na mayroon ka ng mga bagay na inaasahan mo. Amen? Mayroon ka bang inaasahan sa gabing ito? Amen. Sa Panginoon? Mayroon ka bang, amen, hinihintay? Mayroon ka bang pinaplano sa buhay mo na gusto mong mangyari? So, kung may faith ka sa Panginoon, nandyan yan, hindi mo pinapakawalan yan. Alam mo mangyayari, matutupad yan. Amen. Kasi it's a substance, it's an evidence of things that you do not see. Ebidensya na yan, na meron ka na yan. Nasa kamay mo na yan. Faith is not hoping. Faith is believing na nandyan na. Sabi nga ng prophet, ang faith ay parang pera. Na gutom ka na, pero meron kang 100 pesos. Alam mo, mabubusog ka pag pumasok ka sa Jollibee kasi may 100 ka. See? Dahil sa 100 na yon, inisip mo, mabubusog na ako dahil dito. So, ganun din sa faith. Dahil sa faith mo, alam mo, na darating yung hinihingi mo kay Lord kasi mayroon ka ng faith. Faith masters all circumstances, sabi ng prophet. Amen. It's true. Sabi nga ni prophet, faith has muscles. Hindi kayang tinagin yan, hindi kayang bungguin yan ni Diablo. Kasi may pinanghahawakan ka. Pinangako ito ni Lord sa akin.
Amen. Sabi niya, if my word abide in you and you abide in me, ask what you will, and it shall be given unto you. Di ba? John 15:7, pangawakan mo yan. Praise the Lord. Amen. At sabi ng Biblia, ang faith siya nagmumula sa puso, hindi sa isip. Amen. Not intellectual. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. So dalawa yan mga kapatid. Amen. Two sides of the coin, confession and, amen, action. See, faith without work is dead. Di ba? So yung faith kailangan may action. Pag may faith ka, dadalo ka sa gawain. Kasi forsake not the assembly. Di ba? Sabihin mo may faith ka pero wala ka naman sa church. Di ba? Hindi ka naman naglilingkod, hindi ka naman nakikipag-fellowship. Nasaan ang faith mo? Di ba? So, kailangan natin ng faith. May mga nakita kong faith sa Bible na kahanga-hanga, mga kapatid. Magsasite lang ako ng 3 o 4. Number 1, mga kapatid, yung woman with the blood issue. Amen. Hindi ko na babasahin. Alam natin na ang faith niya, mahawakan ko lang ang lahin-layan ng damit ng Panginoon. Gagaling ako. Hallelujah. Praise God. Ganun ang faith niya. Hindi mo pa pwedeng sabihin, di ako naniniwala sa'yo. No. He was convinced of Jesus Christ. Nakipagsiksikan pa siya doon eh. Diba? Kasi yun ang faith niya. Mahawakan ko lang laylayan. Gagaling ako. And it happened to her. It was given. Sabi ni Lord, virtue came out from me. Who touched me? Biruin mo, pati ang Panginoon ng hina. May lumabas na lakas sa kanya. Dahil sa faith ng babae na yon. Diba? Sabi ni Lord, sino ba ang Sabi ni Pedro, Lord, ang dami natin, nagsisiksikan tayo rito eh. See? Lahat kami umawak sa iyo. No, meron kakaibang hawak. There was a different touch. Nung lumingon siya, there was that woman, and the woman was afraid, sabi ng Bible. Amen. And then, inamin niya na ako yun, Lord. Patawarin mo po ako. Sabi niya, thy faith has healed thee. Ang pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. So, ang kagalingan wala sa pastor, nasa inyo. Healing depends on your faith. Yung pastor tumutulong lang yan, nagpapaalala lang yan. See? Pwede ka nga mapagaling na hindi ka na ililay hands eh. Di ba? Sa upuan mo pa lang, di ba? Mamaya, yung Roman centurion. Dahil sinabi lang ni Lord. Pangalawa, nakita ko si Jairus, di ba? Si Jairus, naniwala siya sa Panginoon at sinundo niya ang Panginoon para panalanginan yung kanyang anak na may sakit na at nasa bingit ng kamatayan. Nung dumating si Lord, sabi ng mga tao, huwag nyo nang istorbohin ng Panginoon kasi patay na po yung inyong anak na dalaga. See, sabi ni Lord, natutulog lang yan. Amen. See, kaya nung pumasok siya, amen, anong ginawa niya? Nilay hands niya ang bata at nagising ang bata, mga kapatid. Praise God. So, pwede kang humawak, pwede kang magpa-lay hands. So, iba-ibang klase ng faith eh. Humawak ka, He is the high priest that can be touched by the feeling of your infirmities hanggang ngayon, sabi ng Bible. And you can also be laid hands, sabi ng Bible. Sinong may sakit? Is there anyone sick among you? Let him call the elders and anoint him with oil and lay hands. See? And the prayer of faith shall save the sick. Pero itong matindi, yung Roman centurion, mga kapatid. Itong matinding faith, only say the word. And my servant will be healed. Word lang. Amen. Biruin mo yun, kapatid. See? Jesus, nung nasa Capernaum siya, sabi dito, ay lumapit sa kanyang centurion and saying, Lord, my servant lieth at home, sick of the palsy, grievously tormented. Jesus said, I will come and heal him. Samahan mo ako. Sabi niya, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Wow! What a faith! Amen! Naniwala siya na kung anong sabihin ni Lord, amen na yun. That settles it. Amen. At itong Biblia, amen ito. This is the Word of God. Believe. Pag sinabi, amen tayo. Hindi mo na kailangan makita ang mga signs and wonders. When the Lord says, amen, panghawakan mo, mangyayari sa iyo yan. These signs shall follow them that believe. In my name, they shall cast out devil. In my name, they shall lay hands on the sick. They shall recover. So, kaya nang nangyayari, mga kapatid, see, on the same hour, amen. See, sabi rito, go thy way as thou hast believed. Jesus said, let it be done unto thee. And his servant was healed in the self-same hour.
sa oras na yon mismo na nagsalita ang Panginoon, gumaling na. Diba? Nakabalik siya, second day pa. See? Nung nakabalik siya, sabi ng mga tao, magaling na po ang inyong servant. Anong oras siya gumaling? Sinabi yung oras, sabi niya, that's the time that I was talking with the Lord Jesus. Roman, he's a Gentile, mga kapatid. Matindi ang faith ng mga Gentile. Di ba? Sabi ni Lord dito, anong sabi niya? Praise God, I have not found so great faith. No, not in Israel. Kaya pala bride, ang Gentile, ay ang hinahanap niyang bride, mga Gentiles. Binulagan niya yung kanyang sariling bayan. He blinded his own people para ang Ebanghelyo makalabas sa Israel at makarating sa iyo at sa akin. Amen. Binulagan niya, bayan niya, para sa iyo, para sa akin. Hallelujah. Sino ba tayo? Tayo yung mga dating pagano. We are heathens, pagans. Amen. Pero ang Diyos, inabot tayo. Why? Because your name was written in the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. And God is obligated to look for you, to find you, just like the Samaritan woman, just like Mary Magdalene. Amen. Mga kapatid, like Peter and all, the thief on the cross. See, lahat yun, mga kapatid, inabot ng Panginoon. Kaya pasalamat tayo. Amen. Praise God. Mayroon pang isang matindi. Yung Syrophoenician woman. See, ano ba itong Syrophoenician? She's a Greek woman. May dala-dala siyang bata din. Yung kanyang daughter, sabi niya rito, for a certain woman whose young daughter had an unclean spirit. The woman was a Greek, a Syrophoenician by nation. And she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter. But Jesus said unto her, let the children first be filled, for it is not meet to take the children's bread and cast it unto the dogs. Mga aso. Tinawag siyang aso. Ikaw kaya tawagin ng aso ni pastor? Hindi ka ba aalis na? Di ba? Pero ito'y nagmalaki. Ibig sabihin, hindi siya nagtinag. Lalo siyang nagpakumbaba. Nang sagot niya, totoo, opo, Panginoon, na ang mga aso man din ay kumakain sa mga nalalaglag na mumo sa dulang ng kanyang Panginoon. Yes, Lord, yet the dogs under the table eat of the children's crumbs. And he said unto her, for this saying, dahil sa sinabi mo, di ba? Nagbabantay si Lord sa sinasabi mo eh. Nakikinig siya. For this saying, go thy way. The devil is gone out of thy daughter. Praise God, mga kapatid. See? Hallelujah. Hattie Wright said the right word. Di ba? Sabi ni Brother Branham, yung kinukwento niya yung mga squirrels na ganito, 3 squirrel mula sa kung saan. Sabi niya, that's nothing but the truth, Brother Branham. Natuwa si Lord. Sabi ni Lord kay Brother Branham, tanungin mo siya kung anong gusto niya. Ngayon din mismo, ipagkakaloob ko. Pera, $100,000, $100 million. See, kagalingan nung kanyang kapatid. See, pero ang hiniling niya, yung kaligtasan ng 2 anak niyang lalaki. See? Praise God. Kaya mga kapatid, napaka-importante na nag-i-amen tayo sa preaching ng salita. So be it. That's nothing but the truth. Amen to that. See? Matutuwa ang Diyos sa iyo. Pag nag-i-amen ka sa word niya. Kaya yung mga dinidesire mo, amen, baka bigla na lang ibigay ni Lord nang hindi na magtagal pa. Amen. Kaya we should participate, mga kapatid, in the service. Amen. Maging excited tayo sa pangangaral ng salita. Ito pa, si Pedro, he walked on the water, but he was an example for us na wag kang mag-alinlangan. Peter was an example to us when we doubt the word of God. Ano nangyayari? Lumulubog tayo. Di ba? Peter walked on the water. Jesus said, Jesus went unto them walking on the sea. And when the disciples saw him, they were troubled, saying it was a spirit. It's like a ghost. And they cried unto fear. But straightway Jesus spake unto them, be of good cheer. It is I, be not afraid. See, kala ng mga tao multo ng mga disipulo. Pero sabi ni Lord, ako ito, huwag kayong matakot. Ganon din sa mensaheng ito, akala ng mga tao kulto. Pero sasabihin ni Lord, ako ito, ako ang mensahe sa huling kapanahunan. Huwag kang matatakot.
Amen. And Peter said, Lord, na-excite si Peter. Lord, kung ikaw yan, papuntahin mo ako sa iyo. If it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, come. See, ganun lang. Lika. Lapit ka. And sa excitement ni Peter, takbo siguro si Peter. Hanggang sa lumulutang na siya. Nakakalakad siya. Enjoy na enjoy siya. And he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind, boisterous, malakas, ang hangin, he was afraid, natakot siya. And beginning to sink, he cried, Lord, save me. Anong sabi ng Panginoon? Immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and he said, O thou of little faith, napakahina ng panampalataya mo. Wherefore didst thou doubt? Bakit ka nag-aalinlangan? See? Nakalakad na siya. Kaya tayo mga kapatid, we're walking by faith. Di ba? Not by sight. So when you walk by faith, don't doubt the Lord. Amen. Kasi pag nagduda ka, nag-alinlangan ka, malulubog ka sa iyong problema, mga kapatid. Kaya patuloy lang tayo. Sabi nga ng prophet, always be positive in your testimony. Never be negative. Always. God's will ito. Itong kalooban ni Lord. Kakayanin ko to. Amen. Kasama ko ang Panginoon. Pinaintulutan ito, permissive will ito ni Lord. So lahat, all things work together nga eh. For good to them that love God. Amen. So kukwestiyonin mo ba yon? You cannot question. Sabi ng prophet, amen, we have no right to question God. Amen. Sabihin mo lang, salamat Lord. The Lord give it, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Walang malas at swerte sa isang Kristiyano. Lahat ito, kalooban ng Panginoon. So we don't worry. Dumami man tayo, kumunti man tayo, we don't worry. Lahat yan alam ng Diyos. Amen. Praise God. Amen. Sabi nga nung Sunday, di ba? Hindi siya tumitingin sa number, sa character siya tumitingin ng bawat isa. Amen. So, faith, sabi rito ni Jesus, if thou canst believe, all things are possible. And then sa 17:20, if you have a faith of a grain, as a grain of a mustard seed, ye shall say to this mountain, remove, and it shall be removed. Amen. Sumunod na tayo sa virtue, mga kapatid. So, add to your faith virtue. What is virtue? It's strength. It also means compassion. Sabi ng 1 Peter 3:8 and 9, be ye all of one mind, having compassion one of another. So itong virtue, yung katangian mo, na pag may lumapit sa yung sister or brother na may problema, lumalakas sila. Nabibigyan mo ng pag-asa, nabibigyan mo ng encouragement. Yan ang virtue na meron ka, kapatid. Sabi rito, love as brethren, be pitiful, maging mahabagin kayo. Be courteous, maging magalang kayo sa isa't isa. Not rendering evil for evil or railing for railing, but contrariwise, blessing. Ma-extend mo yung blessing mo sa ibang tao, sa kapatid mo. Virtue yan, mga kapatid. Hallelujah. Pag mayroon ka niyan, praise God, I believe, amen, nalulugod ang Diyos. Magdadala sa kasakdalan yan para sa bawat isa sa atin. Amen. And then add to your virtue, knowledge. Sabi ng prophet, knowledge means to discern between right and wrong, good and evil. Hindi knowledge na doctor's degree o master's degree, walang masama dyan, pero hindi yan ang tinutukoy na knowledge. Amen. Kundi yung wisdom na nanggagaling sa Panginoon. Anong sabi rito sa James 3:13? Who is a wise man and endued with knowledge among you? Let him shew out of a good conversation his works with meekness of wisdom. Amen. 1 Timothy 2:4, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Karunungan, kaalaman sa katotohanan. Amen. Because the truth shall set us free. You shall know the truth and the truth shall make you free. So yun ang knowledge na kailangan natin. Okay, bilisan na natin kasi midweek naman ngayon. Okay, add to your knowledge, temperance. Ito madalas ang nagigilty lahat tayo. How to control your temper. How to answer kindly
when wrath is spoken unto you. Ayan pala yung self-control, mga kapatid. Temper natin. Amen. Sabi sa Matthew 5:38, pag sinampal ka sa kaliwa, pasampal mo yung kanan. O sa kanan. But whosoever shall smite thee on thy right cheek, turn him to the other side. If any man sue thee at the law, take away thy coat, let him have your cloak also. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. So yan pala mga kapatid. Amen. Maging mapagpahinuhod tayo. Amen. Hindi yung nandoon yung init ng ulo, galit. Di ba? Madalas, bilang tao, nasa atin yan eh. Lalo na sa panahon ng Laodicea eh. Sabi nga ni Brother Branham, ako yan ang sakit ko eh. Sabi niya, I fight even yung like a basso. Sabi niya, I have a temper like a basso. So kaya, praise God, yun ang kailangan nating i-practice din, mga kapatid. Sabi rito sa dulo, give to him, sa 42, that asketh thee, and from him that would borrow of thee, turn not thou away. You have heard that it has been said that thou shalt love thy neighbor and hate thy enemy. But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Yung pala mga kapatid. So kung tayo man ay pinipersecute, kayo man ay inaaway, o kayo man ay ginagawa ng hindi magagandang bagay, sabi rito, pray for them. Bless them. Do good to them. Amen. Praise God. And pray for them, mga kapatid. So, yan po ang temperance. Amen. Madalas sa traffic pa lang, di ba? Yung temper natin, nagiinit na yung ulo, di ba? Di ba? Kahit tagal ng sweldo dumating, nagiinit na yung ulo. Di ba? So, yun po ang kailangan natin, mga kapatid. Add to your knowledge, temperance, and add to your temperance, patience. Pagtitiis. Yung matiisin. Sabi ng prophet, it means the ability to wait patiently without murmuring or complaining. Yung kakayahan na maghintay, amen, ng may pagtitiis, ng walang reklamo. Amen. At walang murmuring. You know, Noah, how many years did Noah wait for the flood? 120 years. Sabi ng Bible. Nagpipreach siya. Ilan lang naligtas? 8 lang. Biruin mo yun. 120 years of preaching, only 8 were saved. Di ba? So tayo, sobra pa tayo sa 8 ngayon. See? Praise God. Si Abraham, ilang years naghintay? Kay Isaac, 25 years. Bago dumating yung baby nila. Si Brad Jumir, 11 years, nandyan na. Praise the Lord. Amen. God bless you, my brother. Yes, sabi rito ng James 1:3-4. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Nade-develop pala ang patience natin sa mga trials. But let patience have her perfect work, that she may be perfect, and entire, wanting nothing. Wala ka nang hahanapin pa, kontento ka na. Kung anong binibigay ni Lord. Amen. Godliness with contentment is of great gain. 2 Thessalonians 1:4, so that we ourselves glory in you and the churches of God for your patience and faith in all your persecution and tribulation that you endure. Sa mga persecution at mga tribulation pala na napagtatagumpayan natin, nade-develop yung ating patience. Amen. Yung sapat-sapat na sa'yo, kontento ka na sa mga bagay na binibigay ng Diyos sa'yo. You don't desire more. But kung ibibigay ni Lord, why not? Di ba? So, kaya kung kontento ka na sa kung anong meron ngayon, and you still are faithful, committed to the Lord, then God will give you even more. Di ba? Kung sa konti, hindi ka nagtatapat sa Panginoon, paano ka bibigyan ng malaki? Di ba? So, kaya kailangan, amen, wala tayong reklamo. Amen. Just continue. At kasama na dyan, huwag tayong mainggit. Di ba? Yung inggit, murmuring yun eh. Bakit hindi ako, Lord, bless mo? Bakit siya? Di ba? So, huwag tayong mainggit. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit, sabi ng Bible. Di ba?
Not jealous. Mamaya babasahin natin sa dulo kasi yung love yun na ang capstone. Okay? Now, add to your patience. Okay, lagpasan na natin yan. Godliness. Godliness means holiness, to live a clean and holy life. To be like God, sabi ng prophet. Amen? Ibig sabihin, maging holy tayo in all manner of conversation. Iwasan na yung mga, kung dating nagmumura ka. Diba? Diba? Alisin na yun. Kasi, amen, yun ay evil communication. Sabi sa Ephesians 4:29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearer. So yan pala mga kapatid, maging banal tayo sa ating mga pananalita, sa ating mga pag-iisip, sa ating mga gawa, upang hindi tayo maging katitisuran at maging pagpapala tayo sa iba. Ayan. So kasama na dyan yung mga bisyo, iwanan na yung bisyo, iwanan na yung mga bagay, mga pita ng laman, mamuhay tayo ng may kabanalan. Amen. Now, add to your godliness. Okay. I think ito na yung kanina binasa natin. Evil communication, pareho lang. Filthy communication out of your mouth. Put off all this anger, wrath, malice, blasphemy. Yan po ay kasama sa pagiging banal. Okay. Pangpito ay brotherly kindness. Pagmamahal, respeto, hospitality and love for your brothers and sisters. So ito ang pampito na dapat nasa Laodicean Church Age. Ito ang pinaka-virtue natin ngayon, panahon. Pero madalas, ito pa ang sinisira ng dyablo. Di ba? Yun ang tinitira ng dyablo. Nagkabahabahagi, nandoon yung pagkakampi-kampi. Di ba? Pero hindi dapat. Dapat wala yan. Magkakapatid tayo lahat. Amen. Hindi tayo nagkukumpit sa isa't isa. Hindi tayo pagalingan, hindi tayo paramihan, di ba? Lahat tayo, isang Diyos lang naman. Ha? Natutuwa ako doon kay Brother Alfred, sabi niya, ang Diyos ng Luzon ay Diyos din ng ibang church. Di ba? Praise God. Isang Diyos lang naman ang pinaglilingkuran natin sa mensahe. Praise God. Kahit saan ka pumunta. Amen. The God of Moses, the God of Abraham and Jacob and Isaac, siyang Diyos na pinaglilingkuran natin. Amen. So kaya sabi dito, be kindly affection. Romans 12:10. To one another with brotherly love, in honor, preferring one another. Pag sinabing preferring one another, mas binibigyan mo ng importansya yung kapatid mo kaysa sa iyo. Amen. Kung meron kang tinapay, nagugutom yung kapatid mo, hatian mo. Amen. So, ganun mga kapatid, natutuwa ang Diyos sa mga taong mapagbigay. Amen. God knows. Amen. May mga kapatid tayo rito na nagdadala ng mga merienda, di ba? Ng sarili nilang gastos, di ba? So kaya, praise God, yan ang espiritu ng brotherly kindness. Amen. God bless those brothers and sisters. Not slothful in business. Hindi madaya sa negosyo. Fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing instant in prayer, and distributing to the necessity of saints and given to hospitality. Di ba pag tayo napasyal sa mga kapatid natin, sa mga camp meeting, mga anniversary, pinatutulog tayo sa kutsyon sila kahit sa lapag na lang mahiga. Di ba? That's hospitality. That's brotherly kindness. Amen. So, kailangan natin yan mga kapatid. Praise God. And finally, amen, to be perfect, you need love or charity, which is the greatest of all the commandment. Sinabi ni Lord yan sa Matthew 22:37. Sabi niya rito, thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy mind. That's the first and great commandment. Pag-ibig, una sa Panginoon, amen, buong puso, buong isip, amen, buong lakas. And second is like, thou shalt love thy neighbor as thyself. Pangatlo ka lang. Unang Panginoon, pangalawa yung kapwa, pangatlo ka. On these two commandments, hang all the law and the prophets.
Amen. Tinawag ito ni Brother Branham na 11th commandment. Di ba? Love is the 11th commandment. Kasi binigyan na tayo ng 10 commandments, pero walang nakasunod. Di ba? We were given 10 commandments. Di ba? Thou shalt not kill. Moses, the lawgiver, killed an Egyptian. Thou shalt not commit adultery. David committed adultery. See? Thou shalt not, sabi roon, ano pang sabi roon? Thou shalt not steal. Di ba? Jacob stole from his brother Esau and his father-in-law Laban. Di ba? Yung mga sheep doon, kinulayan niya para mapunta sa kanya yung mga pinanganak na mga tupa. Di ba? See, Abraham lied that Sarah was his sister. It was a white lie para lang siya wag patayin ni Abimelech, di ba? So, he was afraid. But, in spite of all this, amen, God came down and paid, amen, all our sins at the cross of Calvary. So that siya na ngayon ang, praise God, naging, kumbaga, pampalubag loob sa Diyos. Kaya nga sabi rito, mga kapatid, a new commandment, sabi ni Lord, isang bagong kautusan. Pag sinabing bago, dagdag yan sa 10, kaya 11. I give unto you that ye love one another as I have loved you. Magmahalan kayo sa isa't isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. By this shall all men know that ye are my disciples if you have love one to another. Ang tunay pala na batayan na ikaw ay tunay na alagad o tagasunod ni Kristo ay ang may pag-ibig ka sa iyong kapatid. Amen. Yan ang batayan, mga kapatid. See, hindi yung marami kang alam, hindi yung marami kang memory verse. Maganda yon, pero kung wala kang pag-ibig, sabi nga, mamaya babasahin natin, sabihin mo man o magsalita ka man ng iba't ibang wika, kung wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan. Beloved, 1 John 4:7, let us love one another. For love is of God, and everyone that loveth is born of God and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God. Siya na hindi marunong magmahal, magpatawad, ay hindi nakakakilala sa Diyos. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. So yan pala mga batayan, mga kapatid. Sa simpleng bagay lang ay namumuhi na sa iyo yung kapatid mo. Hindi yan dapat, mga kapatid. Praise God. Ang pag-ibig, yan ang pinaka first and foremost. It's an action word. Because in 1 John 4:20, sabi rito, kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos pero galit ka sa iyong kapatid, ikaw ay sinungaling. If a man say, I love God and hateth his brother or sister, he is a liar. For he that loveth not his brother whom he hath seen, how can he love God whom he hath not seen? Amen. Kaya mga kapatid, napaka-importante. That's the fruit of the Spirit. Unang-unang fruit, love. See? Konting problema lang, di pagkakaunawaan, di ba? Galit-galit na, hindi na namamansin. Nagtampo na, nagtanim na ng sama ng loob. Hindi sa Diyos yan. Amen. Ang sa Diyos, amen. We, forbear one another. Amen. Meron tayong pagpapahinuhod, pagpapasensya. Amen. Yan ang tunay na bigkis. The bond, sabi roon, love is a bound, or is a bind. We are bound by love. And this commandment have we from Him, that he who loveth God, love his brother also. Alam niyo sabi ng prophet, elect cannot persecute elect. The bride cannot persecute the bride. It is the reprobates that persecute the elect. So kung ikaw ay pinipersecute, at sinasabi mong bride ka, at siya ay nagsasabing bride, so hindi tama yon, mga kapatid. Sabi rito, perfect love casteth out fear. There is no fear in love. Anong ibig sabihin nun? Walang takot kapag nagmamahal ka. Kasi, amen, kahit sampalin mo ako, mahal kita eh. Kahit gawan mo ako ng masama, patatawarin kita. Kasi kapatid kita eh. Hindi yung may gawin ka lang ng parang may string attached, alam nyo, na you scratch my back and I'll scratch yours. Amen. So pag hindi ka na mabait sa akin, hindi ka na mapagbigay sa akin, ayaw ko na rin sa iyo. Hindi ganoon, mga kapatid. Ang Diyos, God is not an Indian giver, sabi ng prophet. Ang Diyos, pag binigyan ka ng kaligtasan, hindi na niya babawiin. Amen. You are sealed
by the Holy Ghost until the day of your redemption. So, praise God. Amen. Gayahin natin ang Panginoon. Love without reservation. Love the unlovable. Kung ako unlovable sa'yo, lalo mo akong mahalin. Di ba? Yun ang pag-aralan mong mahalin, yung tao na hindi, kumbaga, kaibig-ibig. Doon mapapractice yung love mo. Kasi sabi nga ng Bible, kung mahal mo lang yung mga nagmamahal din sa'yo, wala kang pinag-iba sa mga publikano. Amen? So, sabi sa Tagalog, okay, dito na tayo, magtatapos tayo. Ang pag-ibig ay matyaga. Okay. Pagtyagaan mo ang kapatid mo. Ang pag-ibig ay may magandang kalooban. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali. Hindi makasarili. Hindi magagalitin. O mapagtanim sa kapwa. Hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak niya ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad. Amen. Meron ka bang kagalit sa gabing ito? Patawarin mo. Let the love of God control, possess you. Ang pag-ibig ay mapagtiwala. Amen. Ibalik natin yung tiwala natin sa isa't isa. Puno ng pag-asa. May pag-asa tayo na ang kapatid natin na ito, magbabago rin siya. Di ba? At mapagtiis hanggang wakas. Hanggang sa marapture tayo, magtiis tayo sa isa't isa. Amen. Don't judge, don't condemn. Huwag kang hahatol. Huwag kang huhusga. Hindi natin gawain yun. Judge, or God is the only judge. The righteous judge. Wala tayong karapatan humusga. Amen. So, di ko na babasahin sa English para malampasan natin. Verse 8 na lang. Sabi dito, charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail. Whether there be tongues, they shall cease. Whether there be knowledge, it shall vanish away. Amen. Ito yung sabi rito na walang kwenta tayo, walang kabuluhan kung walang pag-ibig. Though I speak with the tongues of men and of angels and have not charity, I am become a sounding brass or a tinkling cymbal. And though I have the gift of prophecy, kapag ikaw ay may kaloob na panghuhula, naulaan mo na may lindol bukas, may darating na bagyo, pero kung wala kang pag-ibig, sabi rito, you are nothing. And understand all mysteries. Alam mo lahat ng mga 7 thunders, 7 seals, lahat, serpent seed, memorize mo. Kung wala kang pag-ibig, you are nothing. All knowledge and all faith, so that I could remove mountains, have not charity, I am nothing. And though I bestow all my goods, lahat ng yaman mo, ipamigay mo sa mahirap. See? And though I give my body to be burned, and have not charity, it profiteth me nothing. So whatever we do, mga kapatid, kailangan may halong pag-ibig. Kasi anumang ginagawa mo na walang halong pag-ibig, di ba maraming nagbibigay ng mga tawag dito, mga relief goods, tapos mapapicture, so yung iba naman, may string attached, bibigyan kita pagka ganitong gagawin mo. So, hindi ganoon ang pag-ibig, mga kapatid. Ang pag-ibig hindi naghahanap ng kapalit. Amen. Kaya sana, praise God, as we close, sabi rito, therefore, leaving now the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Amen. So, iiwanan na natin yung mga basic principles, mga doctrine. Alam na natin yan. Water baptism, pero anong kailangan natin? Ma-perfect na tayo, mga kapatid. Dumating na tayo sa stature of a perfect man, sa sakdal, sa sukat ng isang sakdal na tao ng Diyos. And how can we do that? By living all these virtues. Amen. Alam natin, nilinis na tayo ng dugo ng Panginoon, pero, amen, we're still battling. Ito ang kaaway natin, your greatest enemy is yourself. Kaya kailangan ma-conquer mo. Conquer yourself. Amen. Your emotions, your feelings, your judgmentalism, lahat yan, your temperaments, everything, mga kapatid, kailangan, sabi ng Bible, amen, i-captivate mo. Amen.
put into captivity anything that is against the word and against, amen, the will of God. Amen. So yan mga kapatid, I believe makakarating tayo dyan kung patuloy tayo na magpapatuwid, mag-aaral at magpapasakop sa kanyang salita. Amen. So tumayo tayo mga kapatid, I believe, amen, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay nagpapaalala sa atin. At ang Diyos ay di nagkulang. Let's sing this song, His strength is perfect. Amen. Ang lakas ng Diyos ang siyang kailangan natin sa gabing ito. I believe, amen, na tayo ay darating sa kasakdalan, magpakumbaba lang tayo sa Panginoon. Sumunod lang tayo. Alisin na natin anumang mga kabigatan. Huwag tayong magdala ng anumang pasanin ng mundo. Pagkatiwala mo lahat kay Kristo. Di ba? Sabi ni Paul, I am strong. When I am weak, then I am strong because it's the Lord, amen, that gives us strength. Hallelujah. His strength is perfect when our strength is gone. He'll carry us when we can't carry on. In His power, the weak become strong. His strength is perfect. His strength is perfect. I can do all things. Amen. Praise the Lord. Through Christ who gives me strength, but sometimes I wonder what He can do through